guys! Welcome back to my vlog, Mami Abing Vlog. So, another day, another vlog. Pero, itong vlog na to is dedicated lang sa Japan visa application because I wanna give you an information what are the requirements that I submitted when I apply for Japan visa. Okay, so, ito guys is nag-apply ako nung March 27, 2025 and na-approve siya April 10, 2025 and nakuha ko yung passport ko April 11, 2025. So, mag-start na tayo. Ang mga requirements na sinubmit ko, first, meron akong kodigo dito kasi hindi ko kabisado. Kalokay na heartburn ako guys. Pasensya na kayo. Pero i-post nyo na lang kasi hindi ko to lalagyan ng mga caption, yung mga Japan Kinemi na words. So i-post nyo na lang kung may makalimutan ako. Mas maganda i-post. Diba? Para mabalikan natin. So first, nag-fill up tayo ng Japan visa application. Dinownload ko lang siya sa website nila. And ang agency pala na pinag-applyan ko is Attic Tours kasi tumatanggap pa sila nun ng application. Kasi ngayon, bago na starting last April 7, 2025, meron na kasing dedicated Japan Visa Application Center. So, starting April 7, doon na kayo mag-a-apply. Powered by VFS ata yun, yung bagong JVAC, Japan Visa Application. So, mag-download kayo ng Japan Application Form and then after that, make sure na yung passport ninyo is valid for 6 months. Meron akong background noise. Pasensya na kayo guys. Alam nyo, gusto ko talaga magseryoso pero may mga background. Narinig ba yung aircon ko nagbabibrate? So yun, passport nyo dapat is walang punit at saka valid for 6 months. Mag-story time ako dyan sa punit na passport next day. Kasi tinatry ko mag-vlog every other day para meron tayong upload. And then, second, kung gusto niyo ng single entry, you don't need to print the multiple entry. Pero ako kasi, nag-try ako na mag-apply ng multiple entry. Unfortunately, hindi talaga siya na-approve. Kasi usually kapag first timer mong mag-apply, lalo na ako, unemployed naman ako. Unemployed pa ako rather. So, ang na-approve lang sa akin is single entry. So, yun. And, kailangan, guys, pinaka-importante, meron kayo dapat Japan itinerary. For example, ako kasi, plano kong mag-Japan starting April 25 to May 2. So, yun yung sinabit ko. And make sure na aalis din kayo sa sinabi nyong itinerary doon. Pero yung iba naman kasi, hindi din naman pina-follow yun. Basta may itinerary kayo. And then, guys, kailangan mag-submit kayo ng birth certificate. Kukuha nyo lang dapat within 1 year. Nag-order na lang ako sa pska.com, pska.gov.ph. So, nakapag-order ako 2 copy. So, para mga nasa 630 yung 2 copy na yon. So, yun. Kasi makikita nila doon kung kailan yung kinuha yung PSA birth certificate. May nakalagay doon sa PSA. So, always check. Hindi kayo pwede mag-submit ng below, more than 1 year na copy ng birth certificate from PSA. And, punta na tayo sa other visa. Kasi ako, meron akong other visa like sa Korea. I've been to South Korea. So, I also submitted that. And for the bank naman, I submitted bank statement, bank certificate. Nag-request ako mismo sa bangko. Parang nagbayad ako mga 200 plus. And then, credit card statement. So, nag-submit ako ng mga credit card statement para to make sure that I have strong ties na mag-travel, diba? And then, bank certificate, guys, kailangan nakikita doon yung, yung parang, kasi kailangan kapag mag-stay ka ng 5 days sa Japan, kailangan, ang budget mo per day is 10,000. So, kailangan mo doon sa bank certificate, nakalagay doon, is 50,000. So, depende sa days na pag-stay mo sa Japan, sa bank certificate, total ADB mo. Ano ba ibig sabihin ng ADB? Nakalimutan ko. Basta yun. I-search nyo na lang. And then, ako kasi pumunta ako sa Attic Tours kasi yung ibang pinapadala na lang nila doon sa Attic Tours. Ako physical mismo akong pumunta and then kumuha ka lang ng number tapos ipa-price na nila yung application. Ako kasi guys, ang ginawa ko kaya mabilis lang, nag-fill up na ako ng application sa sa Acrobat
sa, ano tawag dito, Adobe Acrobat para ipapaprint ko na lang. Unlike yung mga tao doon, ang tagal na nilang nakapila. Kasi nga, doon pa sila nag-fill up. So, ang tagal pa, madami pang kailangan, ganun. So, I wanna give you an advice na mas maganda mag-print out na lang kayo sa bahay niyo or mag-fill out na lang kayo ng, ng application form sa Adobe Acrobat. Pwede naman. And then, make sure to print it A4 size. Dapat A4 size. And then, kaya na-approve yung aking Japan visa. It's because I also submitted a cover letter, guys. Pinaka-importante. Especially ako, I don't have work. So, I need to make sure, I need to prove myself that I'll go back on the specific date na aking binook. So, nag-book na ako. So, ma-upload ko to is May 2. So, nakabalik na ako ng Philippines. Kasi ang flight ko is April 25 to May 2. 8 days ako sa Japan, guys. And make sure to submit passport size picture with white background. Napaka-importante. Make sure din kasi valid siya for 6 months. Kasi, anong tawag dito, makikita nila yung facial, features mo. Kung may tigyawat ka dyan, diba? Makikita nila yan. So, yun lang naman ang aking mga sinubmit. Pero, syempre, mas mahihirapan ka kapag madaming requirements kapag pupunta ka sa Japan na bibisitahin mo yung kapatid mo, mga family mo, or may sponsor ka. Mas marami ang requirements. Kaya, para sa akin, mas easy mag-apply ng visa kapag ikaw lang. Yung DIY, yung anong tawag dito, DIY nga, yung parang para sa'yo lang. Kasi kapag mag-apply ka na kailangan mo ng sponsor, ng letter of sponsorship, tapos affidavit of tawag dito, parang yung affidavit na kaya kang sponsoran dun sa Japan. So, hindi na ako kasi kaya ko naman i-finance yung sarili ko. Kaya, kahit na walang trabaho. No, but I'm very grateful, guys, na na-approve. Okay lang naman sa akin, kasi sabi ko naman, Lord, kahit na anong ma-approve, basta gusto ko talagang pumunta sa Japan, lahat naman tayo is pangarap talaga mag-travel. Ako talaga gusto ko talaga mag-travel, and then this is the best birthday gift ever na na-receive ko this year 2025, and gift sa akin ng aking boyfriend. And ayan, guys, so na-approve sa akin is single. Ayan. Nakalagay naman yan kapag approve kayo ng multiple. So, kailangan natin alagaan ang ating travel history para bigyan tayo ulit ng Japan visa in the future. So, yun lang, guys, ang ating vlog. So, I hope you like this video and share if you want. Nauutal-utal ako, guys. Siyempre, alam niyo naman yung braces ko, nahirapan ako magsalita. And kung mapapansin nyo, nagbago yung light dito sa aking room kasi nga in-adjust ko yung table ko going here. So, mas malapit ako sa ceiling. So, yun, guys. And then, mag-isip ako ng ibang vlog kasi ayoko na yung vlog na yung nagluluto ako, naglalaba, or naglilinis. Ayoko na ng ganun. So, ito, guys, yung aking entry ng Japan Visa Application Center. So, recap, kailangan nyo fill up ng application form. I-download nyo na lang. Multiple entry form kung gusto nyo. Passport dapat 6 months valid before your travel. And so yun, guys, nawala yung light ng aking phone kasi mainit. Super init. Ganun yung iPhone eh. Kapag umiinit yung panahon, nawawala yung yung light niya para to prevent yung overheat ng phone. So yun, guys, don't forget yung PSA birth certificate, Japan itinerary, bank statement. Mas maganda mag-submit kayo ng tatlong ito. Bank statement, bank certificate, credit card statement. Sa mga unemployed, very, very strong yan kapag mag-apply kayo. And passport size picture with white background and cover letter. So yun ang ating vlog, guys. Thank you, guys, for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell para updated kayo sa bagong vlog na i-upload ko. Bye! See you on the next vlog. Take care and kuning vlog.